Mga sports, kumusta? Ito ang pinakabagong update ng Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasama rito ang pagbabalik ni Quintin Miller-Brown o mas kilala nating bilang QMB at ang official 15-man full at ang napakahirap na hamon sa Australia at New Zealand. So kung gusto mo ng legit na balita at matinong analysis, tapusin mo ito. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, matapos ang ilang linggong usap-usapan, final na. Kasama na si Quintin Miller-Brown sa second window ng Gilas. Noong unang window, dihado siyang makalaro dahil sa contract at insurance issues sa pagitan ng kanyang kampo at SBP. Isang malaking kawalan dahil kulang ang Gilas sa legit na big man presence noon kung hindi siya sumama. Ngayon, napaka-malinaw na cleared na si QMB. Bakit mahalaga si QMB? Unang-una, may height at lakas siya sa ilalim. Kayang magipagsabayan sa physical bigs ng Australia, malaking tulong sa rebounding at interior defense. Lalo na ngayon, hindi pa sigurado ang availability ni Kai Sotto sa lahat ng games, sobrang halaga ng presensya ni QMB. So ano ang kalagayan ni Kai Sotto? Pagdating naman kay Kaiju, malinaw ang sitwasyon. Siya pa rin ang pangunahing sandata ng Gilas sa loob, lalo na sa home court. Kung fully healthy at available si Kai, siya ang magiging primary rim protector, siya ang sasalo sa NBA level size ng Australia, siya ang magbibigay confidence boost sa buong team. Pero kung limitado ang minutes o hindi makalaro sa ilang games, dito papasok ang malaking papel ni na QMB at AG Ido. So dito naman tayo sa 15-man pool ng Gilas. Inilabas na ng Gilas ang 15-man pool at dito nagsimula ang matinding laban para sa Final 12. Mga bantayan natin si Justin Brownlee, isang go-to scorer at leader. AG Ido confirm no contract issues, active sa practice. Scottie Thompson, energy at defense. Dwight Ramos, perimeter defense at scoring. RJ Abriantos, Troy Rosario, depth at versatility. Tatlong malalaro ang matatanggal bago ang final lineup, kaya bawat practice, bawat scrimmage may kahulugan. So ngayon mga sports, Australia ang tunay na pagsubok. Hindi biro ang mga Aussies. Ang magkakarap ng Gilas sa isang kupunang puno ng NBL at dating NBA level talents, may malalaking big man at lethal shooters, disiplinado sa sistema at physical sa laro, at ang biggest problem ng Gilas, frontcourt mismatch, open 3-pointers kapag nag-collapse ang depensa, rebounding battle. Kaya kailangan ng Gilas ang solid half defense, control pace at disiplinadong execution. So ngayon mga sports, magandang balita dahil sa home court lalaban ang Gilas. At alam natin kapag maingay ang crowd, ibang Gilas ang lumalabas. Ang suporta ng fans plus presensya ni Kai, QMB at AG Ido ang real fighting chance kahit underdog. Sa pagbabalik ni Quintin Miller-Brown sa pag-asa kay Kai Sotto at sa mas buo na rotation ng Gilas, hindi ito garantisadong panalo. Pero siguradong lalaban ang Pilipinas. Ito ay hindi lang tungkol sa standings, ito ay tungkol sa pride, development at respeto sa Asian basketball. Ikaw mga sports, tingin mo ba sapat na ang lineup ng Gilas kontra Australia? Sino ang matatanggal sa Final 12? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Like, share at subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!